Breaking news! Donald Trump pupulbusin ang mga target sa Iran kung hindi sila titigil sa kanilang mga hakbang. Pero ang Iran ay hindi rin papatalo. Sa halip, naglabas na sila ng mahigit 1,000 drone na handang sumabog anumang oras. Ayon sa kanilang banta, tatamaan ang sentro ng Tel Aviv sa Israel. Dahil dito, doble kayod na rin ang Israel sa kanilang depensa. Ang kanilang Iron Dome at iba pang missile defense systems ay naka-red alert na. Samantala, nagkakagulo na ang mga lider sa Middle East. Ang Saudi Arabia at Israel ay nakahanda na sa depensa at opensiba, habang ang Russia at Turkey naman ay pilit na humahanap ng paraan upang pigilan ang Amerika at Iran. Panoorin ang buong detalye dahil hindi na ito biro. Posibleng madamay ang buong mundo. Mga kahistoryador, mainit na ang sitwasyon sa Middle East ngayon at tila wala nang atrasan ito. Sa mga huling ulat, ang administrasyon ni Donald Trump ay seryosong nag-iisip na magsagawa ng mga surgical strikes sa loob mismo ng Iran. Ayon sa mga sources, ang layunin ng planong ito ay hindi lang sirain ang mga pasilidad militar ng Iran, kundi ang magbigay ng mitsa para mag-alsa muli ang mga mamamayan ng Iran laban sa kanilang gobyerno. Naniniwala ang kampo ni Trump na kapag nakita ng mga Iranian na mahina na ang kanilang rehimen dahil sa mga atake ng Amerika, muling lalabas sa kalsada ang mga protestante para pabagsakin ang mga ayatollah. Kaya naman lalong naging alerto ang buong rehiyon dahil ang ganitong klaseng hakbang ay siguradong magdudulot ng malawakang kaguluhan na hindi pa nakikita sa kasaysayan. Dahil dito mga kahistoryador, ang Iran ay hindi rin basta-basta nanonood lang. Sa katunayan, kamakailan lang ay ipinakita nila ang kanilang lakas militar sa pamamagitan ng pag-integrate ng mahigit 1,000 modernong drone sa kanilang sandatahang lakas. Ang mga drone na ito ay hindi lang pang-espiya. Ito ay mga kamikaze drones na kayang magdala ng pampasabog at tumama sa malalayong distansya. Ang mensahe ng Iran ay malinaw. Kung itutuloy ng Amerika ang kanilang plano, hindi sila magdadalawang isip na gumanti. Ang banta ng Iran ay direkta at nakakatakot din. Sinabi ng kanilang mga opisyal na kapag tinamaan ang kahit 1 pulgada ng kanilang lupa, ang sentro ng Tel Aviv sa Israel ang kanilang uunahing pulbusin. Alam ng Iran na ang Israel ang pinakamalapit na kakampi ng Amerika sa rehiyon, kaya ito ang gagawin nilang hostage sa gitna ng tensyong ito. Samantala, habang nagbabangayan ang dalawang bansa, ang mga bansa sa paligid ay nagkukumahog na humanap ng paraan para humupa ang tensyon. Ang Saudi Arabia na dati nang may hidwaan sa Iran ay nasa gitna na ng alanganin. Sa isang banda, gusto nilang makitang humina ang Iran. Pero sa kabilang banda, ayaw nilang maging biktima ng mga missiles ng Iran kung sakaling sumiklab ang giyera. Kaya naman ang Saudi ay kasama sa mga bansang naghahanap ng tinatawag na diplomatic off-ramp. Ibig sabihin, naghahanap sila ng paraan para bigyan ng exit strategy ang Amerika at Iran nang hindi na uuwi sa madugong bakbakan. Pero ang tanong, pakikinggan ba sila ni Trump na kilala sa kanyang maximum pressure policy? Dahil sa tumitinding banta ng Amerika, pumasok na rin sa eksena ang Russia at Turkey. Ang dalawang bansang ito ay may kanya-kanyang interes sa Middle East. Ang Russia bilang kaalyado ng Iran sa ilang aspeto ay hindi papayag na basta-basta na lang man-neutralize ang Tehran. Ang plano ni Putin at ng gobyerno ng Turkey ay kumbinsihin ang Amerika at Iran na mag-usap sa lamesa sa halip na sa battlefield. Ayon sa mga report, sinusubukan ng Russia at Turkey na maging mediator o tagapamagitan para maiwasan ang isang conflict
na pwedeng mauwi sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ngunit ang Turkey ay may sarili ring pangamba. Nagplano na sila na patatagin ang seguridad sa kanilang border o hangganan. Bakit? Dahil natatakot sila na kapag umatake ang Amerika at bumagsak ang gobyerno ng Iran, magkakaroon ng milyong-milyong refugee na tatakas patungo sa kanilang bansa at magdudulot ng destabilisasyon sa kanilang sariling teritoryo. Kaya naman mga kahistoryador, makikita natin dito ang isang komplikadong chess game ng geopolitics. Ang Amerika sa pamamagitan ni Trump ay gumagamit ng taktikang pananakot at economic pressure. Ang pagpasok ng mga barkong pangdigma ng US sa rehiyon ay isang malakas na signal na handa silang pumatay ng mitsa. Samantala, ang Iran naman ay gumagamit ng deterrence strategy. Ang pagpapakita nila ng 1,000 drone at ang banta sa Tel Aviv ay paraan nila para sabihin sa Amerika na masyadong mahal ang presyo ng pagsalakay sa amin. Ngunit ang pinaka nakakatakot na senaryo ay ang aksidenteng pagkakamali. Dahil sa dami ng mga barko, drone at missiles na nakatutok sa isa't isa, isang maling pindot lang ay sapat na para magsimula ang apoy na mahirap nang apulahin. Dahil dito, ang Israel ay doble kayod na rin sa kanilang depensa. Hindi lang sila umaasa sa tulong ng Amerika. Ang kanilang Iron Dome at iba pang missile defense systems ay naka-red alert na. Alam ng Israel na sila ang pangunahing target ng Iran kapag nagsimula ang gulo. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang presyo ng langis sa buong mundo ay nagsisimula na ring gumalaw. Kapag nagkagulo sa Middle East, apektado ang daloy ng krudo sa buong mundo. Kasama na tayo dito sa Pilipinas. Ang bawat banta at bawat drone na inilalabas ng Iran ay may katumbas na kaba para sa pandaigdigang ekonomiya. Samantala, ang mga ordinaryong Iranian naman ay nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Sa isang dako, naroon ang hirap ng buhay dahil sa mga sanctions o parusa ng Amerika. At sa kabilang dako naman ay ang takot na mabagsakan ng mga bomba kung sakaling ituloy ni Trump ang kanyang babala. Ang masaklap pa rito, mga kahistoryador, tila hindi natitinag si Trump. Ayon sa mga ulat, ang kanyang babala sa Iran ay may kasamang ultimatum. Ang oras ay nauubos na. Hindi ito biro dahil sa kasaysayan kapag ang Amerika ay nagpadala na ng mga carrier strike groups sa isang rehiyon, madalas itong sinusundan ng aksyong militar. Kaya naman ang mga diplomatic efforts ng Russia at Turkey ay parang karera laban sa oras. Sinusubukan nilang maglatag ng kasunduan kung saan pwedeng mag-usap ang dalawang panig. Pero sa tindi ng pride at galit ng magkabilang kampo, mahirap makita kung saan sila magtatagpo. Dahil dito, ang mundo ay nakatitig ngayon sa bawat galaw ng mga barko sa dagat at bawat lipad ng mga drone sa himpapawid. Ang Israel at Saudi Arabia, bagamat magkaiba ng kultura at paniniwala, ay tila nagkakaroon ng hindi opisyal na alyansa dahil sa pareho silang may takot sa banta ng Iran. Samantala, ang Iran naman ay patuloy na nag-iimbak ng mga armas. Ang pag-integrate ng 1,000 drone ay simula pa lang daw ng kanilang paghahanda. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na ang kanilang hukbo ay handa sa isang total war kung kinakailangan. Ang tanong, giyera na ba ito? Kung titignan natin ang daloy ng balita, ang lahat ng sangkap para sa isang malaking giyera ay nariyan na. Mayroong agresibong lider sa Amerika, mayroong determinadong depensa sa Iran, at may mga bansang naiipit sa gitna. Kaya naman ang susunod na ilang araw o linggo ay magiging kritikal para sa kasaysayan ng mundo. Mga kahistoryador, kung makakahanap ng paraan ang Russia at Turkey na bigyan si Trump ng isang victory
na hindi nangangailangan ng pagpapasabog. Halimbawa, kung mapipilit ang Iran na bumalik sa nuclear deal o limitahan ang kanilang drone program, ay mapipigilan pa ito. Pero sa ngayon, ang tsansang iyon ay tila napakaliit. Dahil dito, kailangan nating intindihin na ang tensyong ito ay hindi lang usapin ng dalawang bansa. Ito ay labanan ng kapangyarihan sa buong Middle East. Ang pagpasok ng Russia sa usapan ay nagpapakita na ang labanang ito ay pwedeng maging proxy war ng mga superpowers. Samantala, ang bawat galaw ni Trump ay binabantayan din ng China na may malaking interest din sa langis ng Iran. Kaya naman ang bawat desisyon na gagawin sa Washington, Tehran o Tel Aviv ay may malaking epekto sa ating lahat. Sa huli, ang planong pag-atake ng Amerika ay isang sugal na pwedeng magpabago sa mapa ng Middle East. Kung magtatagumpay sila na pabagsakin ang rehimen ng Iran, baka magkaroon ng bagong kaayusan. Pero kung mabigo sila at magkaroon ng malawakang ganti ang Iran gamit ang kanilang libu-libong drone at missiles, baka ang buong rehiyon ay lamunin ng apoy. Ang babala ni Trump ay seryoso at ang tugon ng Iran ay palaban. Ang mga lider ng Middle East ay nagkakagulo na at ang Russia at Turkey ay pilit na pumapagitna. Kaya naman mga kahistoryador, kailangan nating manatiling mapagmatsyag. Ang sitwasyon sa US at Iran ay hindi lang basta balita sa TV. Ito ay usapin ng pandaigdigang seguridad. Ang tanong ay hindi na lang kung kailan aatake ang Amerika, kundi ano ang ititira ng Iran pagkatapos ng unang bomba. Sa tindi ng mga banta at paghahanda, naniniwala ba kayo na mapipigilan pa ang malaking bakbakan na ito? O tanggapin na natin na ang Middle East ay muling magiging sentro ng isang madugong gyera? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!